Mula sa nakaraang chapter ang ating bida at ang iba pa ay nakarating sa isang lugar kung saan kailangan nilang patayin ang isang babae para makapasa sa isang organisasyon forum. Mula sa bagong chapter, si Minryu ay tinapos na ang buhay ng nagkukunwaring black site. Si 30 ay nagulat sa ginawa ng ating bida na pagpatay, nagtaka din siya at nataranta kung bakit daw ginawa ito ni Tiniklam. Sinabihan niya din na isang baliw ang ating bida dahil sa pagpatay niya kay Black Site. Ang ating bida ay nag-iba din ng aura mula sa matatakutin at bigla na lang naging seryoso at nakakatakot. Si 30 ay napaisip din na nag-iba na daw ang mga tingin ni Tiniklam, kaya naman napapaisip na lang siya kung ano nga daw ba talaga ang nangyayari. Matapos pumatay habang may ginagaya na ibang tao, si Minryu ay natapos na ang kondisyon at nakuha na ang clone rune na nakatago sa lugar na ito. Matapos makuha ang bagong rune, si Minryu naman ay iniisip na naging sulit daw ang kanyang panggagaya kay Tiniklam. Si 30 naman ay tinanong na kung bakit niya nga daw ba pinatay si Black Site. Ang ating bida ay nagsuot ng maskara at sinabi na dahil daw sa isa itong basurang nilalang na ginagaya siya. Si 30 naman ay nagtataka sa sinasabi ng ating bida. Muling sinabi ni 30 na ang babae daw ang dapat nilang patayin at hindi si Black Site. Ngunit ang ating bida naman ay sinabi din na isang basurang nilalang si 30. Si Black Site ay tinakluban ang mukha ng babae. Nagalit din si 30 dahil sa sinabi ni Minryu sa kanya. Kaya naman bigla na lang din nitong nilabas ang kanyang espada at muling tinanong kung ano nga daw ba ang ibig sabihin nito. Habang nilalabas ng ating bida ang kanyang sandata, si 30 naman ay nagugulat sa kanyang nakikita. Ang malaking Black Site ni Minryu ay nilabas niya na. At muling tinanong si 30 kung mali nga daw ba siya na tawagin siya nitong isang basurang nilalang. Si 30 ay nagtataka kung ano nga daw ba ang meron sa malaking sandatang site ni Tiniklam. Ilang sandali pa sa pagtitig sa ating bida, si 30 naman ay may napagtanto dahil ang player na gumagamit daw ng malaking itim na site ay si Black Site. Matapos maalala ang sinabi nito kanina tungkol sa panggagaya sa kanya, si 30 naman ay nakasigurado ng siya si Black Site. Si Minryu ay tinanong kung alam niya na daw ba kung sino siya. Habang kinakabahan tinanong naman ni 30 kung siya nga daw ba si Black Site, na sinang-ayunan naman ng ating bida. Humingi din siya ng pasensya dahil sa pagsisinungaling. Si 30 ay tuluyan ng nabitawan ang kanyang sandata dahil sa totoong Black Site daw talaga ang kanyang nasa harapan. Bigla din na lumuhod si 30 at sinabi na napakagaling magkunwari ng ating bida, kaya naman sana ay pagbigyan daw siya nitong mabuhay. Ang ating bida ay hindi sumang-ayon at bigla na lang hiniwa ang ulo ni 30. Matapos matanggal ang ulo, gumulong din ito papunta sa matabang si Black Dragon. Nagulat din ito matapos makita ang ulo ni 30 na gumulong sa kanyang harapan. Si Black Dragon ay mas lalong kinabahan matapos hindi makita na winasiwas ni Black Site ang kanyang sandata noong hiniwa nito ang ulo ni 30. Ang ating bida ay sinabing silang dalawa na lang daw ang natitira. Kaya naman sabihin na daw nito ang kanyang mga huling panalangin. Si Black Dragon naman ay sinabi na hindi siya makikiusap na buhayin siya ng ating bida. Ngunit may gusto daw siyang itanong sa kanya. Si Minryu naman ay sinabi na malamang nagtataka daw ito kung bakit niya pinatay ito noon sa loob ng game ng 5 beses. Nagulat naman si Black Dragon dahil sa alam ng ating bida ang gusto niyang itanong at sinabing tama ang sinabi nito. Si Minryu naman ay sinabing napansin niya lang daw ito noon na maganda ang pinapakita ni Black Dragon sa round 4. Kaya naman napagtripan niya daw itong patayin ng paulit-ulit noon. Matapos malaman ni Black Dragon ang dahilan ng ating bida, muli naman tinanong ito ni Minryu kung may sasabihin pa nga daw ba ito. Siya ay wala nang masabi, kaya naman tatapusin na daw siya ng ating bida. Ngunit si Black Dragon naman ay sinabing may isang tanong pa siya, at sinabi na kung bakit nga daw ba siya gustong patayin ni Black Site. Sinabi naman ng ating bida na isang basurang nilalang daw ito dahil sa pagpunta daw nito sa lugar na ito para patayin ang babae. Sinabi naman nito na wala pa siyang ginagawang masama, ngunit ang ating bida naman ay sinabi na sumama pa din daw ito at handang panoorin lang ang pagpatay sa babae. Ang ating bida ay sinabi din na hindi gaano mabigat ang kasalanan nito. Kaya naman pagbibigyan niya itong mabuhay. Si Black Dragon naman ay natuwa sa sinabi ng ating bida. Ngunit si Minryu naman ay sinabi na kailangan daw nitong isuko ang lahat ng kanyang pagmamay-ari ngayon mismo. Matapos ilabas ang mga item ni Black Dragon, iniisip naman ng ating bida na kapag ibinenta niya daw ito sa shop malamang makakuha daw siya ng mga 2,000 gold. Si Black Dragon ay sinabing ito na daw lahat ng pagmamay-ari niya, kaya naman tinanong niya ang ating bida na kung ano pa ang gusto niyang gawin nito.
Matapos makuha ang mga runestone, ang ating bida naman ay sinabing wala na daw siyang kailangan, na ipinagtaka naman ni Black Dragon, at napatanong kung hindi na daw ba kukunin ni Blacksite ang iba pa niyang item. Ang ating bida naman ay iniisip na hindi niya na kailangan ang mga item na ito, dahil hindi niya naman mabibenta ang mga ito sa shop. Si Black Dragon ay tinanong kung pinapayagan na daw ba siya nitong mabuhay tulad ng kanilang napagkasunduan, na sinang-ayunan naman ng ating bida dahil sa hindi daw siya sumisira ng kanyang pangako. Si Black Dragon ay agad namang nagpasalamat sa ating bida. Si Minyu ay sinabi din na magbagong buhay na daw ito at maging mabait na tao. Ang ating bida ay kukunin na daw ang babae at aalis na. Sinabi ni Black Dragon na tutulong siya sa ating bida, ngunit sinabi niya naman na wala pa din siyang tiwala sa kanya. Ang ating bida ay paalis na habang pinagmamasdan sila ni Black Dragon. Siya ay nakahinga na ng maluwag matapos ng intense na sitwasyon at pag-aakalang mamamatay na siya. Si Black Dragon ay nakakaramdam ng kahihiyan sa kanyang sarili matapos ang nangyari. Hindi niya din daw matanggap na ninakawan siya ng ating bida dahil wala pa naman siyang ginagawang masama kanina. Muling nainis si Black Dragon dahil sa hindi daw patas ang nangyari. Matapos makita ang ating bida na walang depensa at walang magagawa kapag inatake niya, bigla niya namang naiisip na ilan daw kaya ang madadagdag sa kanyang stats kapag pinatay niya ang napakalakas na player na si Blacksite. Iniisip din ni Black Dragon na bihira lang daw dumating ang mga ganitong pagkakataon at baka hindi na din daw ito dumating sa mga susunod na panahon. Kaya naman kapag hindi daw siya kumilos ngayong pagkakataon, ay pagsisisihan niya daw ito sa buong buhay niya. Si Black Dragon ay dahan-dahan nang lumapit ng tahimik sa ating bida, habang iniisip na sana hindi siya mapansin ni Blacksite. Kaunti na lang ay malapit niya nang maabot ang tamang distansya. Ilang sandali pa, naabot niya na ang tamang distansya para tapusin ang ating bida. Siya ay handa nang umatake, habang iniisip na isang pagkakamali ang ginawang pagbaba ng depensa ng ating bida. Matapos mapatay ang ating bida, masaya naman si Black Dragon, dahil sa sobrang dali niya lang daw pinatay ang pinakamalakas na player na si Blacksite. Masayang-masaya din si Black Dragon dahil ang level 10 na katulad niya ay napatay daw ang level 30 na si Blacksite. Habang pinagsisipa niya si Minyu, sinabihan niya naman na walang utak ang ating bida kahit na napakataas ng level nito. Nagpasalamat din si Black Dragon dahil sa binagay daw na stats ni Blacksite sa kanya. Matapos na walang mangyari, at hindi lumalabas ang kanyang stats matapos niyang makapatay, nagtaka naman siya kung bakit nga daw ba hindi ito lumalabas. Si Black Dragon ay nagulat matapos lumitaw ng ating bida at tinanong si Black Dragon kung ano nga daw ba ang ginagawang kalokohan nito. Matapos lumingon ni Black Dragon, sinabi naman ni Blacksite na bakit nagugulat ito na para bang nakakita siya ng multo. Si Black Dragon ay iniisip na sigurado siyang napatay niya si Blacksite kanina. Kaya naman mukhang may resurrection ability daw ang ating bida. Matapos mapaatras at masagi ang babae, napansin niya naman na kung bakit wala na daw ang dugo kanina. Ang ating bida ay sinabi na ang pinatay daw nito kanina ay isang clone niya lamang. Pinaliwanag din ni Minryu ang kakayahan ng clone rune, at ito daw ay ang paggawa ng kanyang clone na walang sino man ang makakaalam na ito ay isang clone. Wala din daw itong combat power, ngunit base sa ginawa niyang eksperimento ngayon, masasabi niya daw na epektibo ito para makapangloko ng tao. Si Black Dragon ay naghanda ng lumaban, at sinabi na niloko daw siya ni Blacksite. Ang ating bida ay sinabi naman na huwag daw itong magkunwaring biktima, dahil siya daw ang unang gumawa ng kalokohan at pinatay ang kanyang clone. Habang sinasabi ni Black Dragon na nagawa niya ito, dahil sa pangunguha ng kanyang item. Ang ating bida naman ay nilabas na ang kanyang sandata, at tuluyan ng tinapos ang buhay ni Black Dragon. Natanggal na ang ulo nito at gumulong sa sahig, habang si Minryu naman ay sinabing ayaw niya nang marinig ang mga walang kwentang paliwanag nito. Matapos gamitin ang erase traces na kakayahan ng ating bida, unti-unti na ding nawala ang mga bakas ng pagpatay niya sa lugar. Iniisip din ng ating bida na walang makakaalam tungkol sa nangyari sa lugar kundi isang tao lamang. Matapos makalapit sa babae ang ating bida, sinabi naman nitong itigil niya na ang pagkukunwaring walang malay. Iniisip din ng ating bida na nagagawa niya daw na malaman ang iniisip nito dahil sa kanyang rune. Ang babae ay bumangon na at humingi ng pabor kung pwede niya na nga daw bang tanggalin ang kanyang talukbong dahil hindi na daw siya komportable dito. Sinabi naman ni Minryu na huwag muna hanggang sa makaalis na siya dito sa lugar. May mga tanong din daw siya sa babaeng ito, kaya naman sumagot daw ito ng maayos sa kanya, na sinang-ayunan naman ng babae.
Matapos tanungin na kung ilan nga daw ba ang mga bisita nila sa cafe kanina. Sinabi naman nito na 4 daw ang customer nila kanina, at ang isa daw dito ay mga nasa 40 years old na. Ang ating bida ay napagtantong totoo daw ang mga sinasabi nito. Ang ating bida ay sinabing yun lang daw ang kanyang katanungan, kaya naman ang babae ay tinanong kung ligtas na nga daw ba siya. Sinabi ni Minryu na ligtas na siya at pwede nang umuwi. Pinayuhan niya din ito na huwag magsumbong sa mga pulis dahil malaki daw ang posibilidad na hindi siya kampihan ng mga ito. Matapos ang 1 minuto pwede na daw nitong tanggalin ang talukbong at umalis sa lugar na agad namang naintindihan ng babae. Ang babae ay nagbilang hanggang 1 minuto at tinanggal na ang talukbong. Matapos lumingon sa paligid nagtaka naman siya dahil walang bakas na may nangyaring patayan sa lugar. Ang eksena ay nalipat sa gusali na kung nasaan ang apartment ng ating bida. Matapos makabalik ni Minryu, agad naman siyang sinalubong ng kapatid niyang si Wonryo. Nagtaka din ito kung saan nga daw ba pumunta ang kanyang kuya at bakit din daw sinuot ng kanyang kuya ang kanyang hoodie. Si Minryu naman ay umiwas sa tanong at sinabing pagod na daw siya. Tinanong ni Wonryo kung kumain na nga daw ba ito. Ngunit sinabi naman nitong hindi pa. Sinabi din ni Wonryo na magpa-deliver na lang sila ng pagkain na sinang-ayunan naman ng ating bida. Matapos ang madugong nangyari kanina, iniisip naman ni Minryu na hindi niya na pwedeng ibalik ito sa kanyang kapatid. Si Wonryo ay nakitang itinatapon na ng kanyang kuya ang kanyang hoodie, kaya naman nagtaka ito kung bakit niya nga daw ba itinatapon ito. Sinabi naman ng ating bida na medyo luma na daw ito, kaya naman bibilhan niya na lang daw ng bago ang kanyang kapatid. Dahil nalungkot ang kanyang kapatid, sinabi naman ni Minryu na bibili na lang sila ng mas maganda pa dito. Si Wonryo naman ay sinabing ayos lang daw kahit hindi na, dahil kinansela naman na daw ang kanilang klase, at wala naman na din daw siyang pupuntahan na iba. Iniisip ni Minryu na wala ng klase ang kanyang kapatid, at bawal din daw itong lumabas ng walang kasama, kaya naman mukhang nalulungkot daw ito dahil sa hindi siya makalabas ng apartment. Matapos sabihin na pupunta sila ng amusement park bukas, bigla namang nagkaroon ng sigla ang mukha ni Wonryo. Dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig, muli namang sinabi ng kanyang kuya na totoo ang kanyang sinasabi. Matapos sabihan na kumain at matulog na ng maaga, bigla naman itong sumunod sa kanyang kuya at natuwa. Kinabukasan ng dalawa ay nakarating na sa amusement park, hindi din makapaniwala si Wonryo na nandito na sila sa lugar. Si Minryu naman ay sinabing mahirap ang kanilang pamumuhay noon. Kaya naman bihira lamang daw sila makapunta sa ganitong klaseng lugar. Nagtataka din si Wonryo kung bakit nga daw ba nakabukas pa din ang lugar na ito, samantalang ang iba naman daw ay nagsisarahan na. Kaya naman sinabi ng kanyang kuya na kailangan ng kasiyahan at pag-asa sa panahon na ito, kaya naman nananatiling nakabukas daw ang mga ganitong klaseng lugar. Napansin ni Wonryo ang masayang pamilya na lumabas sa isang gusali. Kaya naman matapos niyang makita ang kanyang kuya, bigla niya namang niyaya ito na pumunta sa kung saan. Matapos makapasok sa isang gusali, si Minryu naman ay nagsuot ng cute na headband para mapasaya ang kanyang kapatid. Si Wonryo ay masaya sa mga nakikita niyang mga bagay. Kaya naman ang ating bida ay sinabi na bilhin niya lang daw ang lahat ng kanyang magustuhan. Matapos makalabas sa tindahan, muli namang tinanong ni Minryu ang kanyang kapatid kung ano pa ang gusto nitong gawin. Si Wonryo naman ay sinabing gusto niyang subukan lahat ng rides. Ilang sandali pa, sila ay sumakay na sa iba't ibang rides. Nanood din sila ng mga cute na panda sa lugar. Napansin ni Minryu na malungkot daw ito noong mga nakaraang araw, kaya naman maganda daw ang idea na ipunta ang kanyang kapatid sa lugar na ito. Si Wonryo ay naalala na bukas na daw ang ika-unang araw ng buwan, kaya naman nag-aalala daw siya para sa kanyang kuya. Ang ating bida naman ay sinabi na huwag nang mag-alala ang kanyang kapatid dahil tulad ng dati makakabalik daw ulit ng ligtas ang kanyang kuya, ngunit sa pagkakataon na ito aabutin daw siya ng 10 oras bago makabalik, kaya naman huwag daw itong mag-alala kung hindi agad siya makakabalik sa totoo niyang katawan. Tinanong ni Wonryo na kung delikado daw ba ang mangyayari ngayong pagkakataon. Ang ating bida ay muling sinabi na huwag na itong mag-alala, habang iniisip na hinding-hindi niya daw ulit iiwan ng mag-isa ang kanyang kapatid. Si Minryu ay muli niyang niyaya ang kanyang kapatid na subukan pa ang ibang rides. Ilang sandali pa, ang eksena ay nalipat na sa lugar ni Minryu, at ang oras ay nasa 11:50 na ng gabi. Habang hinihintay ang oras na malipat na siya sa ibang lugar, bigla namang nag-notify ang kanyang cellphone. Napansin ng ating bida na si Julie ang nag-text. Base sa haba daw ng text nito ay malamang kinakabahan na daw ito sa parating na round.
Ang ating bida naman ay nakangiti, habang iniisip na simula ngayong pagkakataon ay proprotektahan niya na daw ito. Matapos sumapit ang 12 o'clock sa orasan, ang eksena ay paunti-unti namang nalipat sa ibang lugar. Ang mga tao dito ay unti-unti nang dumadating, kasama na din ang ating bida na si Blacksite. Ang isang lalaki ay napansin na mukhang mas kumunti na naman daw sila, kaya naman ang isa pang lalaki ay sinabi na malamang malilate lang daw ang mga ito. Muling sinabi ng isang lalaki na 500 plus sila noong nakaraang round na nakasurvive. Napansin din nila na mukhang hindi daw aabot ang bilang nila ngayon sa 500 players. Habang naririnig ng ating bida ang usapan ng ibang players, iniisip niya naman na kumpara sa 10,000 players noong unang round, sobrang kaunti na daw ang kanilang bilang ngayong ika-5 round. Ngunit sa oras daw na nagsimula ng magsama-sama ang mga regions, ang kaunting bilang daw nila ay tuluyan ng mawawala. Ilang sandali pa, ang anghel ay dumating na, habang binabati sila nito dahil sa nagawa nilang makarating sa round 5. Napansin ng anghel na hindi masaya ang reaksyon ng mga players. Kaya naman pinaalala nito ang round 4 na kung saan marami daw sa kanila ang nagsaya na patayin ang kanilang kapwa players. Dahil hindi pa din natutuwa ang mga players sa nangyayari, sinabi naman ng anghel na hindi na siya natutuwa sa kanilang mga reaksyon. Ang anghel ay sinabi na 521 silang nakasurvive noong nakaraang round, ngunit ngayon ay nasa 442 na lamang sila. Kaya naman sinabi ng anghel na mukhang nagpatayan na naman daw ang mga players sa totoong mundo. Sinabi din ng anghel na hindi magiging masaya kung kaunti lamang ang kanilang bilang, kaya naman ang anghel ay biglang napangiti at sinabi na may inihanda siya para sa kanilang lahat ngayong ika-5 round.